kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Sa bisperas ng pagpataw ng parusang kamatayan, Pilipinong ililethal injection sa China. Ipinagdasal sa misa sa kanyang hometown, gayon din sa Malaysia at China. Pilipinang nag-recruit umano sa death convict para maging drug mule. Papanagutin daw ng gobyerno. Dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos, sinampahan na ng kasong electoral sabotage, kaugnay ng umano'y dayaan noong 2007 elections. Daang-daang mga supporter ni Abalos sumugod sa Pasay RTC para magbigay suporta. Mga alternatibong ruta para iwas trapiko ngayong magpapasko, bukas na muli para sa mga motorista. Pero Motorcade DMMDA Chairman Francis Tolentino naligaw. Naligaw tayo lahat. Mga rallyista at pulis muling nagkasagupas sa Maynila. Ilang sundalo bumida sa mala Broadway na pagtatanghal. Sa showbiz saksi, Rian Ramos nagsalita na ukol sa kanilang naging relasyon ni Mo Twister. Hindi ako nakinig eh. I guess I was being blind. You learn your lesson after naman eh. Saksi. Sa bisperas ng pagpataw ng parusang kamatayan sa isang Pilipino sa China, kabi-kabilang misa po ang isinagawa sa pag-asang magkakamilagro pa at di na itutuloy ang paglilital injection. Papanagutin naman daw ng gobyerno ang Pilipinang nag-recruit sa death convict bilang drug mule. Saksi si Maki Pulido. Dahil milagro na lang daw ang maaaring asahan, inalaya ng misa ng kanyang mga kababayan ng Pilipinong papatawan ng parusang kamatayan sa China bukas. Nag-alay rin ng dasal ang Philippine Embassy sa Kuala Lumpur, Malaysia, gayon din ang Oples Center alas 6 ng gabi kanina. Mula sa Macau sa Kuala Lumpur, pinick up ng bibitaying Pilipino ang halos 1.5 kilo ng heroin na nahuling ipinupuslit niya sa China noong 2008. Nagpamisa na rin kanina sa Guangzhou, China, ang konsulado ng Pilipinas doon kasama ang mga kaanak ng Pilipino. The whole government and I think the whole nation is one with the family in praying that a miracle will happen, that change of mind would take place so that the sentence would be commuted from death penalty to life imprisonment. Naninindigan pa rin kasi ang China na final and executory ang desisyon ng kanilang Supreme People's Court. Tinanggihan na rin nila ang hiling ni Vice President Jejo Marbinay na pumunta roon. Maasa pa. Kasi meron pang bukas eh. Maasa ho tayo. Dadagdag ng dasal. Bago ilital injection ng 35 anyos na Pilipino bukas, mabibisita siya sa huling pagkakataon ng kanyang mga kapatid at pamangkin bandang alas 8 ng umaga. The visit will last for about 40 to an hour. And after the visit, the promulgation of the sentence will be held in the court. Posibleng bukas pa malalaman ng Pilipino na bibitayin na siya. Ibibiyahe siya ng 2 oras mula sa kulungan papunta sa facility kung saan isasagawa ang lethal injection. Titiyakin naman daw ng gobyerno na mananagot ang Pilipinang nag-recruit sa kanya para maging drug mule. We know of the name because it was mentioned by the Filipino and by other Filipinos who are in detention. So there was a name that was mentioned, and this name was already passed on to the police and to the NBI, and I think they are now dealing with this case. Mula ng patawan ng death penalty noong Marso, sinasali Ordinario Villanueva, Elizabeth Batain at Ramon Credo, 2 pang Pilipino ang nasangkot sa mga panibagong kaso ng drug trafficking sa China. May 70 iba pang Pilipino ang nasa death row sa China pero nabigyan ng 2 taong reprieve kung saan maaring mapababa ang kanilang sentensya sa habang buhay na pagkakulong depende sa asal nila sa selda. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.
Samantala, sinampanan ng kasong electoral sabotage si dating Comelec Chairman Benjamin Abalos. Kaugnay na umano'y dayaan noong 2007 senatorial elections. Sumugod naman sa Pasay RTC ang daan-daang taga-suporta ni Abalos. Darito ang report. Alas 5 na ng hapon ang formal na ihain sa Pasay RTC ng mga tauhan ng COMELEC ang kasong electoral sabotage laban kay dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos. Kasunod yan ang unanimous na botohan ng 6 na COMELEC commissioners na nagsabing may sapat na batayan ang paghahain ng kaso sa kanya kaugnay ng umano'y dayaan ng 2007 elections. Kaibigan ko si Chairman Ben, so masama rin ang loko gagawin ko ito pero pasensya, trabaho lang talaga. Ibinatay ang kaso sa testimonya ng dating election supervisors ng North at South Cotabato na sina Yogi Martirizar at Lilian Radang. Sinabi nilang inutusan daw sila ni Abalos na tiyaking 12-0 ang magiging resulta ng 2007 elections, pabor sa senatorial slate ng Administrasyong Arroyo. Sa kabila ng kanyang pagtestigo, kasama pa rin sa mga kinasuhan si Martirizar. Gayon din ang opisyal ng ISAF na si Captain Peter Reyes, na siya raw nagbantay kay Martirizar para tiyaking susunod ito sa utos. Pero hindi pa naglabas ng warrant of arrest ang Pasay RTC laban kay Abalos na naunahan pa ang mga tauhan ng COMELEC sa pagdating doon kasama ang kanyang pamilya at mga abogado. Pagkatapos kasing isampa ng COMELEC ang kaso, agad naghain ng mga abogado ni Abalos ng urgent motion for examination of probable cause. Nagpasa rin ng manifest sa korte ang anak ni Abalos na si Mandaluyong Mayor Benher Abalos para tiyaking walang balak lumabas ng bansa ang kanyang ama. He will never flee the country. And if he will do so, ako ang ikulong nyo. Tanggalin nyo ako bilang alkalde ng Mandaluyong, I will do so. No? And I'm guaranteeing that sa korte. Una nang iginiit ni Abalos na hindi siya nandaya at handa raw siyang harapin ang anumang kaso. Motibo nito ay para ipakita at alisin sa agam-agam o sa usap-usapan o yung isip-isipan ng mga tao na ako raw ay tatakbo, ako raw ay iiwas sa kasong ito. Please, gusto ko malaman ng ating sabayanang hindi yan ang ugali ng mga Abalos. Hinaharap namin ang lahat ng kaso o ano ba problema. Won in the 2007 elections, hindi ba? It was a clean sweep. Practically a sweep of these opposition candidates. Daang-daang taga-suporta ni Abalos ang sumugo din sa Pasay RTC mula sa vigil nila sa Mandaluyong. Pangako nila, di raw nila iiwan si Abalos. Hindi lang ho nalulungkot, masama ang loob namin sa mga binibintang nila. The evidence against him? Oh yes. Very. Of course, wala, nothing. Wala parang walang kwenta yung mga hearsay, yung mga sinasabi nila. Para sa saksi, Julio Segovia, nag-uulat. Magplano, magsiguro, makibalita. I am ready. Serbisyong totoo ngayong Pasko ng GMA News. Bukas na muli sa mga motorista ang mga alternatibong ruta para iwas traffic ngayong magpapasko. Pero ang motorcade ni MMDA Chairman Francis Tolentino naligaw ng dumaan sa mga Christmas lane. Saksi si Steve Dailisan. Mga nakakabit na karatula at mga traffic enforcer na nakasad lahat ang naging hudyat ng pagpapatupad ng mas pinaraming Christmas lanes ngayong taon. Kanina sinubukan ng GMA News ang Christmas lane mula North EDSA patungo Makati. Inorasan ng biyahe at sinukat ang distansyang itatakbo. Dumaan kami sa West Avenue at Quezon Avenue pero na-traffic sa Tomas Morato at Rodriguez Avenue hanggang Gilmore. Lumuwag naman ang trapiko paglagpas ng N. Domingo, Pinaglabanan Street at P. Guevara at lalo pang bumilis ang trapiko sa Mancha Street bago kumanan sa Shaw Boulevard. Pagkalagpas ng 9 de Pebrero, narating namin ang Makati sa loob ng 1 oras at 42 minuto. Mahirap daw ikumpara sa normal na ruta pero sabi ng MMDA, dahil may mga dumaraan na sa alternatibong daan, lumuluwag daw ang daloy ng trapiko sa EDSA. Mula ang araw na maglagay ng mga Christmas lane Desyembre nung nakaraang taon ayon sa MMDA, umakyat ng 14% ang travel speed sa EDSA. Magkakaroon ng time ang ating mga mamamayan for more shopping, for holiday parties at kung ano pa mga Christmas activities kesa spending time more on the road. Kaya ngayong taon iniakyat na nila sa 45 ang dati 12 lang na alternate routes. Yun nga lang, kailangan kabisaduhin ng mga bagong ruta dahil baka kayo maligaw. Tulad na nangyari sa mismong convoy ni MMDA Chairman Francis Tolentino nang subukan ng bagong Christmas lane mula EDSA Balintawak papuntang Divisoria. Swabe sana ang arangkada pagkana ng convoy sa West Avenue hanggang Amoranto Street. Pero nung malito ang lead car ng MMDA, napadetour si Chairman sa Blooming Treat na kinukumpuni ng DPWH. Maling nadaanan natin yung nag-Blooming Treat tayo, yung una, dapat lumiko siya ng Mayon. So lahat tayo sumunod, kaya siguro nakita niya may mga naka-illegally park, mali yung dinaanan natin.
Gayunman, sabi ng MMDA, malaki ang pakinabang sa mga alternatibong ruta. Ang ilan sa mga ito, sadyang inilaan para sa mga papuntang Divisoria, Carriedo, Baclaran, Green Hills at iba pang pamilihan sa kahabaan ng EDSA. Hindi ginagarantiya ng MMDA na 100% solusyon ng Christmas lanes dahil mga alternatibong ruta lamang ang ipinapresenta nila sa mga motorista. At dahil nga extended ang mall hours, naging pana rin ng mga tiyangge at kaliwat kanan pa ang mga magaganap na Christmas parties sa mga motoristang may ipit sa mabigat na daloy ng trapiko. Pairali na lang daw muna ang konting lamig ng ulo, pati na rin pagpapasensya. Total, ang tunay na diwa naman ng Pasko, nasa pagbibigayan. Ako, si Steve Delisa ng inyong saksi.